Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na maranasan ng kanyang pag-ibig. Tayo ay makinig ng kanyang salita upang siya ay mapapurihan at maitaas. Kung nasaan ka man ngayon, sa bahay, sa trabaho, o nakahiga dahil pagod mula sa maghapong gawain, inaanyayahan ka ng Diyos na huminto sandali at makinig sa kanyang tinig. Alam kong iba't iba ang pinagtataanan natin ngayon. May pagod, may iniiyakan, may pinagsumikapang tapusin, puno ng pressure, may mga dumadaan sa pagsubok na hindi alam kung paano tayong tatayo muli. Pero ngayong gabi, nais kang kausapin ng Panginoon. Ang teksto ngayong gabi ay matatagpuan sa Romans chapter 15 verse 4 to 6. Atin pong basahin. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito ang tatlong katotohanang gustong ipaalala ng Diyos. Ang salita niya ang nagpapalakas sa atin. Pangalawa, ang Diyos ang pinagmumulan ng pagtitiis at pag-aliw. At ang huli, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nagkakaisa upang siya ang maparangalan. Sa gabing ito, pag-uusapan natin hindi lamang kung anong sinasabi ng talatang ito, pero paano tayo tatahak sa buhay ng may pag-asa, kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon. Tayo po ay manalangin. Panginoon aming Ama, Diyos na dakila, sa iyo ang pinakamataas na papuri. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Salamat sa iyong mga salita na magbibigay ng pag-asa sa kalagitnaan ng aming pinagdadaanan. Salamat sa pag-aliw, sa pagtitiis, sa biyaya. Salamat sa kalakasan na iyong pinagkakaloob sa amin. Naway ang banal na Espiritu ang siyang magbuklod sa amin bilang isang simbahan. Naway si Jesus ang gawin mong sentro sa aming mga buhay. Palakasin mo ang nanghihina, aliwin mo ang nagdadalamhati, at pag-isahin mo kami upang sama-sama naming purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang title po ng aking mensahe sa gabing ito ay pinamagatan pong pinatatatag ng salita, pinagbubuklod ng pag-ibig. Meron po akong 4 na punto na ibabahagi sa inyo. Una po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at nagtatatag. Sabi ni Paul sa verse 4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis
at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo'y maturuan. Ibig sabihin, hindi aksidente ang salita ng Diyos. Hindi ito random stories. Hindi ito sinaunang dokumento lang. Ito ay buhay, aktibo, at Diyos mismo ang nangungusap sa bawat pahina. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, dalawa ang madalas nating puntahan. Sarili nating lakas, sarili nating karunungan. Pero ang sabi ng Diyos, unang puntahan ang kanyang salita. Bakit? Dahil ang salita nagbibigay ng direksyon, koreksyon at pag-asa. Ang salita ng Diyos ang liwanag sa panahon ng kalituhan. Maraming tao ang naglalakad ngayon na parang nakapikit, walang direksyon, walang malinaw na hakbang at puno ng tanong. Pero sabi na Psalms 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa. Kapag nababalot ng dilim ang buhay, ang salita ng Panginoon ang lampara or lamp dahil siya ang nagbibigay liwanag sa ating buhay. Kung confused ka ngayon, kung hindi mo alam kung paano hahawakan ang sitwasyon mo, kung nagdarasal ka na, Lord, give me clarity. Ang sagot niya ay ganito, anak, bumalik ka sa aking salita. Ang salita ng Diyos ang katatagan sa panahon ng bagyo. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Nakapagbibigay ito ng turo, pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay. Ang totoong lakas ay hindi nakukuha sa loob, kundi sa itaas. Kung minsan ang problema natin ay hindi lang kahinaan, kundi ang kakulangan sa tamang pundasyon. Pero kapag ang buhay ay nakaangkla sa salita ng Diyos, kahit anong bagyo ay hindi makakapagpaguho. Sa salita nagmumula ang tunay na pag-asa. Paul said, sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw mula sa kasulatan, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Hindi fake hope, hindi temporary, hindi hype lang, kundi hope that anchors the soul. Sabi sa Hebrews 6:19, ang pag-asang ito ang siyang matibay, matatag na angkla ng ating buhay, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Kaya kapatid, kung nanghihina ka, kung nanlulumo ka, kung napapagod ka, kapag kumapit ka sa salita, hindi ka mawawalan ng pag-asa.
Kumapit ka sa salita ng Diyos, hindi sa anumang sitwasyon sa iyong buhay. Pangalawang punto ko po, ang Diyos ang pinagmumulan ng pagtitiis at pag-aliw. Sabi to sa verse 5 ng Romans chapter 15. Now may the God of patience and encouragement, hindi sinabing God who gives patience, hindi sinabing God with patience, ang sabi the God of patience. Ibig sabihin, siya mismo ang pinagmumulan, meaning ang pagtitiis at lakas ng loob ay hindi mo lang pinipilit, biyaya ito ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy, grace to keep going on. Ito ang tinatawag nating sustaining grace. Ito yung biyaya ng Diyos na kahit pagod ka na, tuloy ka pa rin. Kahit gusto mo nang sumuko, may isang tinig na nagsasabing, "Anak, hindi pa tapos ang kwento mo." Kung may mga araw kang hindi makabangon, kung may gabing umiiyak ka ng mag-isa, kung minsan ay sinasabi mo sa sarili, "Lord, hanggang kailan?" Naririnig niya yan. At ang tugon niya, hanggang sa maging buo ka ulit. Nandito ka pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Siya ang tunay na source ng encouragement. Ang encouragement ng mundo, think positive. Cheer up, kaya mo yan. Pero ang encouragement ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Huwag kang matakot. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Hindi ka lumalaban mag-isa. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kung pagod ka, siya ang nagpapahinga. Kung malungkot ka, siya ang nag-aaliw. Kung natatakot ka, siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. God is patient with you. Ang kagandahan nito, hindi lang siya nagbibigay ng pasensya. Siya din mismo, siya ay patient sa atin. Hindi siya mabilis magalit. Hindi siya nagsasabing, "Ano ba yan? Paulit-ulit." Ang sabi ng Psalm chapter 103 verse 14, alam niya kung paano tayo ginawa. Alam niyang tayo ay alabok lamang. Kaya tandaan mo, God is patient with your progress. Pangatlong punto ko po, ang Espiritu ang nagbubuklod sa atin, ngunit ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkukompromiso sa katotohanan. Sabi ni Paul, "Grant you to live in harmony with one another in accordance with Christ Jesus." Sa iglesia, sa ministry, sa pamilya, sa komunidad, hindi laging madali ang pagkakaisa. Bakit? Siyempre may magkakaibang personalidad, magkakaibang kinalakihan,
magkakaibang perspective, magkakaibang priority. Pero kahit iba-iba tayo, iisa ang tawag sa atin. Magkaisa sa pamamagitan ni Kristo. Pero pansinin natin ang mahalagang praise. To live in harmony with one another in accordance with Christ Jesus. In accordance with Christ Jesus. Ibig sabihin, ang pagkakaisa ng iglesia ay dapat nakasentro at nakaugat sa katotohanan ni Kristo, hindi sa opinyon, hindi sa uso, at hindi sa pressure ng culture. Unity does not mean uniformity, but it also never means unity in error. Totoo, magkakaiba tayo. Magkakaibang ugali, magkakaibang pinanggalingan, magkakaibang personalidad. At dahil dito, hindi ibig sabihin kailangang pare-pareho tayo. Pero ibang usapan na kapag ang pinag-uusapan ay doktrina, katotohanan at malinaw na turo ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin iba-iba tayo kaya magkaisa na lang tayo kahit mali. Hindi yun pagkakaisang tinutukoy ng Biblia. Kailangan pareho tayo sa isang bagay na si Kristo ang sentro. Ibig sabihin ay iisang puso, iisang layunin, si Kristo. Hindi tayo pwedeng magkaisa sa mali, lalo na kung kontra ito sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng magkaisa sa maling pananaw. Hindi pwedeng pagkaisahin ang liwanag at dilim. Hindi pwedeng isuko ang katotohanan kapalit ng katahimikan. Ang sinasabi dito ay simple at payak pero napakahalaga. Ang unity ay hindi pwedeng maging dahilan para talikuran ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi binabaluktot. Ito'y nananatili magpakailanman. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang damoy natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Maaaring magbago ang kultura, maaaring magbago ang opinyon ng tao, pero ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng baguhin. Unity must always be grounded in truth, love, and obedience to Christ. Ang iglesia ay dapat nagkakaisa sa katotohanan, hindi sa kompromiso. Ang pag-ibig ay totoo lamang kapag nakaangkla sa salita ng Diyos. At ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari lamang kung si Jesus at ang kanyang katotohanan ang sentro ng lahat. Unity is empowered by the Spirit, not by human effort. Hindi mo maa-achieve ang unity sa pagiging mabait, pagiging patient, pagtsatsaga, pagiging understanding. Hindi ito kaya ng sariling determinasyon kasi may limitasyon tayo. Pero sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Kaya kung may tampuhan,
may hindi pagkakaunawaan, may pagkakahiwalay. Ang Espiritu ng Diyos ang muling bumubuo. Hindi tayo ang lumilikha ng unity. Ang Espiritu ang lumilikha. Tayo ang nagbabantay. Kapag nagkakaisang church, worship becomes louder and purer upang kayo'y sama-samang makapagpuri sa Diyos. Ang church ay hindi ang building or yung structure. It is the people, body of Christ, na may pagkakaisa, sumasamba at nagpupuri sa iisang Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang sa kanta, kundi ito ay ang mga buhay na sabay-sabay umiikot kay Kristo. Mas malakas ang pagsamba, mas totoo ang pag-awit, mas buo ang pagdarasal. Pag may pagkakaisa, naririnig ng mundo ang papuri ng iglesia. At ang panghuli ko po na punto, si Kristo ang sentro ng lahat. Ang dahilan ng pagtitiis, pag-asa, at pagkakaisa. Sa dulo, si Kristo ang lahat-lahat. Paul ends this section with unity in Christ. Hindi sa leader, hindi sa style, hindi sa preferences, kundi kay Jesus lamang. Si Kristo ang modelo ng pagtitiis. In Hebrews chapter 12 verse 2, for the joy set before him, he endured the cross. Kung siya nga nagtiis, kaya din natin sa pamamagitan niya. Kaya din natin tumindig para sa Kanya. Si Kristo ang pinaka-aliw at pag-asa ng ating kaluluwa. Sa hirap, sa lungkot, sa pagod, siya ang Prince of Peace. Hindi uncertain, hindi fading, hindi shallow. Ang pag-asa kay Jesus ay tiyak, buo, at buhay. Hindi ang trabaho, hindi ang ekonomiya, hindi ang sarili, kundi ang tagapagligtas na muling darating. Siya ang dahilan ng ating pagkakaisa. Hindi dahil pareho tayo ng hilig, hindi dahil pareho tayo ng background, hindi dahil pareho tayo ng personality, kundi dahil pare-pareho tayong niligtas ng iisang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon sa atin. Paano tayo tutugon? Una, manatiling nakaugat sa salita. Make the word your daily bread, not just weekly snack. Mag-devotion, magbasa, mag-meditate ng kanyang salita. Kasi kapag lumalalim ka sa kanyang mga salita, lumalakas ang ating pag-asa. Pangalawa, humingi ng grace to endure. Lord, give us the grace to continue. Pangatlo, maging instrument ng pagkakaisa. Kung may nakaalitan, kausapin. Kung may nasaktan, yakapin. Kung may nanghihina, palakasin. Unawain, magpatawad, umabot, makiisa. At panghuli, ibalik si Kristo sa sentro. Sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, si Jesus ang dahilan, hindi tayo. Seek Him first. Jesus at the center of it all. Ang Panginoong Jesus lamang. Kapatid, ngayong midweek, pinapaalala ng Diyos, ang salita ang nagbibigay ng pag-asa. Kapag nawawala ang direksyon, ang salita ang magtuturo. Kapag napapagod, ang Diyos ang magpapalakas, nagbibigay ng lakas. Kapag nagkakawatak-watak, ang Espiritu
ang magbubuklod, nagbibigay ng pagkakaisa. At sa lahat ng ito, si Kristo ang magiging sentro, nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy. Kung may mabigat kang dalang hindi mo masabi kahit kanino, kung may iniiyakan kang hindi mo maikwento, kung may pangarap kang parang hindi na mangyayari, pakinggan mo ito. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, hindi ka nag-iisa, at ngayong gabi, tinatanong ka niya, ano ang isang bagay na hahawakan ko mula sa salita ng Diyos na magpapatatag sa akin ngayong linggo? Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.